Sinikap ni Raman na makisalamuha pa rin sa komunidad. Nakilala niya ang kanyang asawa nang minsan itong mapunta sa Maynila noong 2010. Ngunit na makapag-surrender sa militar noong 2018, naramdaman ni Raman ang lubos na pagsisisi sa pagpasok sa Abu Sayyaf. Na-realize ko, sir, na nagsisi ako sa pagiging Abu Sayyaf namin. Kasi nga sabi ko, dito pala, ang ganda pala ng buhay. Yung hindi na kami Abu Sayyaf. Dahil nga, tinutulungan kami ng mga gobyerno, sir. Hindi na kami pinapabayaan. Kumaga, naramdaman namin na may halaga pala kami. Umaabot sa kanila yung tulong. Halimbawa, yung tinatawag natin ng ECLIP, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Marami po siyang maibibigay na tulong pag nagsusurrender yung isang ESG. Nabibigyan siya ng immediate assistance na 15,000 direct po doon sa kanila. Tapos may 50,000 naman sa livelihood assistance para pang umpisa nila. Sa Basilan is yung tinatawag nating Tugon program. Isa sa mga nabigyan doon yung mga ESG surrenderin natin. Goods, mga cash assistance, may mga libreng pabahay na which is individual sa kanila, mabibigyan talaga. Sa pagbaliktad ni Raman, ninais nitong buhayin ang kanyang pangarap nung siya'y bata pa, ang maging sundalo tulad ng kuya niyang nagbuwis ng buhay laban sa mga rebelde. At nang inalok ito na maging sundalo, hindi na nito pinalampas ang pagkakataon. Sa ngayon, ibang-iba na ang buhay ni Raman. Sa kabila ng kanyang trabaho, nagkaroon siya ng mas maraming oras sa kanyang binuong pamilya sa isang mas panatag at ligtas na kalagayan. Sa bahay na ito, nagsimula ang bagong buhay ng pamilya Anding. Pagbabalik tanaw ng may bahay ni Raman na si Vaisa, lalo pang naging mahirap ang kanilang sitwasyon nang magsimula ng mag-aral ang kanilang anak. May anak na kami nung nag-aral na siya dito sa city. Doon ang mahirap pag diba, may family day sa school. Tapos ayun, mag-family day na kulang ang isa. Tapos pag dinatanong ako noon, saan yung tatay nito? Parang hindi ko alam kung ano yung sinasagot ko. Kasi yung mga kaibigan ko nakapalibot sa akin, mga asawa ng mga sundalo. Ang sinasabi ko na lang, may trabaho sa taas. Kahit ano man yung sabihin ng mga pamilya niya, relatives niya, keso ganun, wala kang patutunguhan sa asawa mong yan. Ang gusto ko sabi niya, panghabang buhay buo yung pamilya namin. Siyempre, mahal ko yan. Yun ang pinapanindigan ko. Yun lang po. Ang dami na pong bumubuli, naranasan ko na po na hindi na wala akong pamilya, halos wala akong pamilya. Halos tinakwil ako kasi bakit daw ako nag-asawa ng ASG. Sabi ko, wala na, andito na yun na yun. So, ito na yun, panindigan na natin hanggang habang buhay na. Laking pasasalamat ni Vaisa nang sa wakas nagdesisyon si Raman na sumuko noong 2018. Naranasan naming nagkaroon ng sariling bahay nung nag-surrender na. Kaya sobrang saya ko. Sabi ko, totoo, may pamilya na nga ako. Doon ko naramdaman na ako na talaga yung padre de pamilya. Masaya na hindi ko maipaliwanag sa sobrang saya. Kasi sa wakas, malaya na rin siya at naging buo na rin yung pamilya namin. Malaya na rin kami magsama-sama. Ngayong sundalo na, palaging hiling ni Vaisa ang kaligtasan ng kanyang asawa. Nang matupad nila ang pangako sa isa't isa na magkakasama sila habang buhay. Hanggang sa nabubuhay tayo, magmamahalan tayo. At saka yung mga anak natin, pagtatapusin natin ang pag-aaral. At saka huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, habang buhay kitang mamahalin. Asahan mo, nandito pa rin ako. So nagpapasalamat din ako sa iyo kasi sa lahat ng mga kahirapang pinagdaanan natin, hindi po pa rin ako pinapabayaan. Hanggang sa naging ganito tayo, thankful pa rin talaga. So maraming salamat sa iyo.